share ko sa inyo na series na natutunan ko, gusto ko rin ibahagi sa inyo, ay yung nga motivate. No? Yung una, letter M, ay modeling. Yung mga anak natin, o kahit hindi mga anak, no, kasama natin sa bahay. Lalo ngayon sa naka-lock or nasa loob lang tayo madalas ng bahay. No? Yung mga kasama natin sa bahay, kinokopya nila tayo. Positibo man o negatibo. Ang dalangin natin, sa mga makokopya po sana nila sa atin ay positibo, no? Ayon sa prinsipyo ng Panginoon. So yan yung modeling, no? Nakikita nila kung paano tayo nagre-react sa mga sitwasyon, kung paano tayo kumikilos, kung paano tayo nagdidesisyon. Gagayahin nila yan. No? May malaking posibilidad na pwede nilang magaya yan. Letter O, open communication. No? Ang paulit-ulit natin na paulit-ulit kong nabanggit nung nakaraan ay makinig. No? Ang purpose ay para mabuksan nila yung puso nila sa iyo. Walang halong takot, walang halong pag-aalinlangan. May open lang nila ang kanilang puso. Kasi nga sabi ng isang talata, di ba? Kung ano yung nag-a-abundance sa kanilang puso, no? Lalabas yan sa bibig. Okay? Paano natin sila malalaman? Paano natin makukuha yung puso nila kung hindi natin sila papakinggan? Okay? So ang sikreto ay makinig. Open communication. Ngayon po, ang atin pong topic ay letter T. Tungkol naman sa time. So ang atin pong text ay sa Awit 90 verse 10 at saka sa Efeso 5, 15 to 20. Okay? So unahin po natin itong sa Awit. Yan. Sorry po, medyo maliit yata. No? Tutok na lang kayo sa monitor. Sa inyong cellphone. Okay, Awit 90 verse 10. Babasahin ko po dito po sa salin ng Biblia. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80. Kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dus at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa maliwanag. Okay, no? Ang buhay daw ay napakaigsi, no? Sabi ng talata, no? Tayong dito sa Pilipinas ay siguro average natin mga kukunti lang umaabot ng edad ni Nanay Rosa, 80 plus, no? Merong mga namamatay halos sa karamihan ay namamatay sa 55, no? Mga ganyan average hanggang siguro meron ding mga 57 ganyan, no? Pero madalang yung maabot sa senior, no? Pag nababaltaan natin, minsan na-atake or nagkakaroon ng sakit. Yung iba naman, aksidente. Huwag natin isama yun. No? So, madalas ay hindi na nga tayo nakakaabot ng 80. O yung iba nga, sabi doon sa talata, no? 70. 70 years old ay kinukuha na. Pero ngayon, parang madalang makaabot ng 80 plus. No? Salamat sa Panginoon na patuloy niyang binibigyan ng buhay. Sila na ni Rosa, diba? Malakas pa. No? Purihin ng Panginoon. Kung hanggang dyan lang, no? Kung hanggang 55 years ka lang mabubuhay, hanggang dyan lang yung buhay mo. Ibig sabihin, yan lang yung oras na ibinigay sa iyo. So dito, pwede nating masabi na yung buhay, no? Yung buhay natin ay kung ilan yung oras na ibinigay din sa atin ng Panginoon. Diba? Yung time, no? So, kung 70 yan yung time mo. Yan yung oras mo dito sa mundo. Pero ibang usapan naman sa walang hanggan, no? Tandaan natin, anumang mga ginagawa natin sa 70, ano ba, 70 yung ibinigay sa atin ng Panginoon, yung oras na yan, o kung anong ginagawa natin dyan ay may epekto sa walang hanggan. Okay? O kung minsan, kung 80 na may binigay sa yung oras ng Panginoon, edi yan yung buhay mo dito sa mundo. So pwede natin masabi na yung buhay natin ay kung gaano kahabang oras yung binigay sa atin ng Panginoon dito sa mundo. Okay? So kung sinasayang natin yung ating oras, halimbawa ay kung ako ay 35 years old ngayon, sinayang ko ang aking 18 years sa aking buhay. Halimbawa, sinayang ko yon, edi 18 years na yung oras na nasira. So yung 18 years ng buhay ko ay nasayang. So parang gano'n, no? Yung buhay ay parang oras, no? Yung buhay natin ay parang kung ilan yung oras na ginagamit natin para dito. Okay? So yan.
Dito naman po sa Efeso 5:15-20, basahin ko po Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin niyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Ayan, bawat pagkakataon. Kumakatawan niya sa oras. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. No? Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito ay yung unang part po, yung unang binasa natin. No? Sabi niya, huwag sayangin ang oras. Gamitin ito saan? Sa paggawa ng mabuti. No? Maging puspos ng banal na espiritu. Sabi kasi doon, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. No, ibig sabihin, gusto ng Panginoon maging matalino tayo sa paggamit ng ating buhay, no, sa ating pamumuhay. Paano daw? Gagamitin daw natin ng lubusan para sa mabuti at sa bawat pagkakataon. Ayan. Ibig sabihin, yung ating buhay sa bawat pagkakataon, ibig sabihin sa bawat oras o sa bawat minuto. Ayan, no? Yung oras natin, gamitin daw natin para sa paggawa ng mabuti, ayan, paggawa ng kalooban ng Panginoon. Ngayon, paano yon? Ang isa sa nangingibabaw na prinsipyo dito ay dito sa verse 18. Mapuspos ng Espiritu. Ayan, di ba? Mapuspos ng Espiritu. Kung paano tayo o kung paano natin gagamitin yung buhay natin o kung paano natin gagamitin yung ating oras o yung ating panahon, ay lahat ito ay magagawa natin para sa ikabubuti o para sa mabubuting gawa sa tulong ng banal na Espiritu. Kung tayo ay puspos, ayan. Kung tayo ay patuloy na magpapailalim sa kalooban ng banal na Espiritu. Yan yun, no? Yung mga kasunod ng mga verses, kung papansinin po natin, tungkol na sa pamilya. Diyan binanggit yung husbands, love your wife, wives, submit their husbands. Ayan na yung mga kasunod. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Kung didiretsuhin natin itong mga verses na to, no? Sa verse 21 hanggang sa sa chapter 6 hanggang sa verse 9 ng chapter 6, no? Kung mapapansin natin diyan, babasahin natin yan. Sunod-sunod hanggang sa mga alipin o yung mga kasama sa bahay. Paano natin tinatrato? Lahat yan ay nakaangkla sa kung paano natin gagamitin yung buhay natin. Mag-spend time sa pagiging puspos ng banal na Espiritu. Okay? So dito po mapapansin din natin na napakahalaga, no? Mahalaga sa Panginoon ang pamilya. No, mahalaga kung paano natin ginagamit yung oras natin para sa ating Panginoon una, no? At kasunod ay para sa ating pamilya. Okay, yun yung mapapansin natin dito, no? Sabi binasa natin, mamuhay bilang mga matatalino. Yan. Sabi po bago ko po ituloy ito, tayo po ay manalangin muna. Samahan niyo ako sa panalangin. Saglit lang. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Kasama ang mga kapatid sa Bagong Silang, KCBS, Panginoon. Salamat po. Bagamat nasa virtual kami na nagsasama-sama, ay alam namin nandiyan ka, pumapagitna sa amin. At patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin. Anumang hadlang, Panginoon, na nasa aming mga puso, isipan, anumang kasalanan na meron kami, pawiin niyo po ito. Anumang alalahanin, pakialis niyo po ito, Panginoon, alaalang sa aming Panginoong Hesus, upang makafocus kami sa inyong mensahe sa amin sa oras na ito. Patuloy po, Banal na Espiritu, kayo ang siyang mangusap po sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, bilang inyong tungtungan at kayo ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin.
Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Madalas po nating makita to, no? Itong sabi niya, for children, love is spelled as T-I-M-E. Madalas din natin itong mapakinggan sa mga ibang speaker, no? Pag sinasabi na pagtatanong natin mga bata, paano mo mararamdaman na mahal kita? Ay, gusto ko po makipaglaro ka sa akin. Ganyan, di ba? Ay, gusto ko kapag may sinasabi ako, makikinig ka naman. Mga gano'n, di ba? Kung magsasalita lang sila ng laman ng puso nila. Pero ayon sa mga obserbasyon, no, at ayon din sa pinapakita ng mga bata, no, kung mas marami tayong binibigay na oras sa kanila, mas nararamdaman nila yung pagmamahal natin sa kanila. Di ba? Para sa iba, especially sa mga bata, no, ang love ay ang ibig sabihin ng love ay pagbibigay ng oras, no? Kung importante ang time, bakit hindi natin ito binibigay sa ating mga kapamilya o mga anak o ating mga magulang, ganyan, no? Kung importante ang oras, to meron tayong 24 hours a day. Mahalaga ba na gamitin ito sa tama? Mahalaga, di ba? Yun din yung sinabi kanina sa Efeso, di ba? Yung binasa natin, no? Mahalaga. Mahalaga na gamitin natin ito ng tama kasi 24 hours lang, limitado. Sabi nga, pwede kang mabuhay hanggang 70, 80 years old. Ibig sabihin, limited talaga, no? Kaya, pag-igihan natin, sabi, maging matalino tayo paggamit nito. Okay? Kung mahalaga ang oras, no? Kung mahalaga ang oras, kanino natin ito ibibigay? Siyempre sa mahalaga sa atin. No? Unang-una sa Panginoon, mahalaga siya sa atin. Okay? So ibibigyan natin siya yung oras na ito, yung oras natin na napaka-precious ay ibibigyan natin sa Panginoon. Pangalawa, sino pa yung mahalagang mga parte ng buhay natin? Ating pamilya, ating mga anak, ang ating asawa, ang ating mga magulang. Ayan, no? Ibigay din natin yung oras sa kanila kasi mahalaga sila sa atin. No? Ngayon, merong mga unahin natin itong mga maling mga paniniwala tungkol sa paggamit ng oras, no? Merong mga lista dito, ayon din sa libro ni Pastor Peter, no? Merong mga apat na mga maling pananaw o maling paniniwala tungkol sa oras. Sabi dun sa una, maling paniniwala tungkol sa quality time versus quantity time. No, meron tinatawag na quality time. Meron ding tinatawag na quantity time. Sabi ng iba, kapag hindi siya makapagbigay ng maraming oras sa anak or sa pamilya, babawi ako, quantity time. Parang gano'n eh. Mamaya, tignan natin. Sabi naman ng iba, mas marami akong binibigay na bagay ay makakabawi ako kahit hindi ako nagbibigay ng oras sa kanila. So, things versus time naman, yung tawag doon, no? Sabi naman ng iba ay bukas na lang, babawi ako bukas, no? Versus today, no? May pagkakataon naman ngayon na may pagkakataon na sabihin mo na mahal mo siya o may pagkakataon na ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya sa pamamagitan ng pag-i-spend ng time. Kaya lang naisip mo, parang kailangan mag-overtime ako ngayon, mas maraming pera, overtime muna ako ngayon, babawi na lang ako bukas. May mga ganong kaisipan, no? At yung panghuli po ay no time. Sinasabi ng iba ay ini-invite ka ng Bible study, ini-invite ka ng family discipleship or whatever, no? Sasabihin mo ay wala pa akong oras eh. O kaya ini-invite ka ng kapatid na samahan mo naman siya sa isang ministry, mga ganyan, di ba? Ay, kuya, wala pa akong oras. Siguro sa susunod na lang ako. Mga ganyan, di ba? So may mga ganun tayong maling paniniwala. Unahin natin itong quality time versus quantity time. Quality time versus quantity time. Quantity time is also quality time. No? Ibig sabihin, kapag sinabing quantity time, ibig sabihin ba ng quantity ay mas maraming oras na binibigay? No? Kapag ka-quality naman ay makabuluhan. Ayan. Punong-puno. Ibig sabihin, minsan kasi minsan magkakasama tayo, pero kanya-kanyang tingin sa cellphone. Ibig sabihin, hindi yun quality time. Quantity time pwede, di ba? Magkakasama kayo na halimbawa, 8 hours kayo magkakasama.
Kaya lang, nagtititigan lang kayo o kaya nakatutok lang kayo sa cellphone. Pero magkakasama kayo. Ang tawag doon ay quantity time. Marami kayong oras magkakasama. Kaya lang, hindi yun quality time. No, kasi walang interaction, walang mga fellowship or walang pagkukwentuhan, di ba? Sabi po sa awit 127, 1-3, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kong humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Ayan na, yung overtime na sinasabi ko kanina, di ba? Ang aga-aga mo umalis, gabing-gabi ka nang umuwi. So dito sa verse 1, mapapansin natin, no? Kung hindi ang Panginoon yung nagiging sentro ng bahay, ibig sabihin ng pamilya. Kung hindi siya yung nagtatag, walang kabuluhan niyang itinatag mo. Ayan. So dun sa second verse, kung ikaw, halimbawa, ikaw ay nagwo-work, nagtatrabaho, kung maaga kang umaalis, gabing-gabi ka na kung umuwi, ibig sabihin, naubos yung oras mo sa kakatrabaho, ay sabi ng Panginoon, magpahinga ka naman. Okay? Dahil mahal ka niya. Ano ibig sabihin nun? Ang sagot dun sa verse 3. Sabi sa verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Ang ganitong mga supling, pagpapalang, mayroong galak. Ibig sabihin, sa verse 3, support yan sa verse 2. Ibig sabihin, magtatrabaho ka ng todo-todo. Tapos, hindi ka na naaabutan ng anak mo na gising. O kaya, hindi na kayo nakakapagkwentuhan, hindi na kayo nakakapag-usap ng anak mo or ng kasama mo sa bahay, ng kapamilya mo. Ibig sabihin, wag tayong masyadong sub-sub sa trabaho na ibinibigay na para bang nagamit na natin yung buong lakas natin sa pagtatrabaho, nagamit na natin yung buong energy natin, wala na tayong itinira sa ating pamilya, especially sa ating mga anak, no? Ang sabi ng Panginoon, mga gift yan, yung ating mga anak, no? Kaya pahalagahan naman natin. Pagpapala yan mula sa Kanya. Diba? Kung paano natin papahalagahan, di mag-spend tayo ng time sa kanila. Sabi po ng isang doktor, no, life is indeed short. All of us are given the same hours in a day. Ibig sabihin, meron tayong, pare-pares tayo, 24 hours a day. No? What's important is how we use those hours. How can you enjoy a happier family if you don't have time together as a family? Ibig sabihin, ang buhay ay napakaisi, no? Napakaisi ng buhay. At lahat tayo ay merong ibinigay na 24 hours lang. 24 hours. Ngayon, ang sabi dito, how can you enjoy a happier family? Ibig sabihin, paano mo may enjoy o masusulit ba, magiging masaya? Paano ka magiging masaya sa isang pamilya? Kung wala na kayong pagkakataon na magkakasama-sama. Diba? Wala na. Yung 24 hours mo, ginamit mo lahat yun sa pagtatrabaho, sa pagpapahinga mo. Hindi ka na nagkaroon ng oras sa pamilya mo. Darating yung time na baka wala ka na talagang pamilya. Kasi malayo na yung loob nila sa'yo. Andyan man sila physically, pero malayo na yung loob nila sa'yo. So pangalawa po na maling paniniwala ay mga bagay versus oras. No? Tayo ang best na regalo natin sa ating pamilya o sa ating mga anak, yung ating oras. Sabi po sa 1 John 3:16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid, no? Or sa ating mga mahal sa buhay. Ang oras mo, kaya mo bang ibigay ito sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong kapatid? Tandaan natin, no? Yung oras natin ay yun din yung buhay natin, no? Hindi puro regalo lang or mga bagay. Ayan, yun yung sabi nung yung pangalawang myth, yung things versus time. Ito pa, your cell phone has already replaced your watch, replaced your alarm clock, replaced your calendar. Don't let it replace your family.
Yan. Huwag daw natin hayaan na mas maraming oras ang nilalaan nila sa cellphone o internet o social media. Kasi ito ang makaka-impluwensya sa kanila. Tandaan po natin, ang prinsipyo ng oras ay mas maraming time na binibigay, mas malaking impluwensya. Kung ikaw gusto mong maka-impluwensya sa iyong pamilya, magbigay ka ng mas maraming oras. No? Ngayon, merong epekto, may mapangit na epekto ang internet or social media or mga cellphone. May magaganda rin naman, no? May maganda, mas mabilis tayo nakakapag-communicate. Ito, nakakapag-online service tayo, magandang epekto yan. Pero tingnan natin itong mga mapapangit na epekto. Kung hahayaan natin na mas maraming oras ang inilalaan ng ating kapamilya sa cellphone. Okay? Una, negative effects of social media, addiction. Dahil dito, hindi na sila nakakapag-spend ng time sa sports, sa study, etc. No? Baka maging obese sila. Ay, hindi natin namamalayan. Ay, doon na lang sila nakatutok lagi sa cellphone. Delay of emotional and social development. Hindi na-develop yung pakikisalamuhan nila sa iba. Ayan, di ba? Dissatisfaction and loss of well-being. Ibig sabihin, dissatisfaction. Ibig sabihin, halimbawa, sa Facebook may nakikita tayo or may nakikita yung kapamilya natin. Madalas, may makikita sila na, uy, itong pamilya nito, ang saya-saya naman. O kaya, uy, ang yaman-yaman na pala nito. Siyempre, ipapakita nila doon ay magagandang picture. Pero yun ba yung totoo? Minsan mapapaisip ka, ay, o kaya lalo din mga teenager, no? Minsan may isip nila, ay, mas maganda na sila kaysa sa akin. O kaya mas mayaman sila kaysa sa amin. O kaya mas maganda yung pamumuhay nila kaysa sa amin. Ayun yung nagiging mapangit na epekto. May maganda rin namang epekto ang Facebook, di ba? Mas mabilis tayo nakakapag-update. Kaya lang, minsan ay hindi natin namamalayan, may mga mapangit na epekto. Ito nga yun, no? Dissatisfaction or loss of well-being. No? Bumababa yung, o kaya bumababa or nawawala ang kanilang self-esteem. Kasi lagi silang nakatingin sa iba. Di ba? Para bang natutuon na nila yung isip nila sa iba, nakukumpara nila yung sarili nila na parang mas mababa ako kaysa sa iba. Parang gano'n, no? Nababawasan or nawawala ngayon yung self-esteem at saka yung self-worth nga, no? Na tinatawag. Ngayon, meron pang isa, depression. No? Nagli-lead naman ito sa depression at saka anxiety. Pag lagi mo itong iniisip na, ay, bakit gano'n? Mas maganda na yung buhay nila kaysa sa amin. Bakit gano'n? Parang mas okay yung trabaho niya kaysa sa akin. Kasi, siyempre, puro magaganda pinupost sa Facebook. Ano? Ang nangyayari tuloy, nadi-depress ka na. Okay? At yung last ay negative effect ay children take unnecessary risk for attention. Minsan, may mga nabalitaan tayo, di ba, na para bang naglalaslas, no? Naglalaslas para lang mapansin ng pamilya or nagkakaroon ng mga maling mga pagkilos. Pupunta na lang sa barkada, doon na lang para mapansin, mga ganyan, di ba? Dahil yung sa naging nawalan yung self-worth, no? Yun yung nagiging epekto. May mga ganong epekto, mga kaibigan, mga kapatid, no? Idagdag pa natin yung mga game addiction, etc. No? Hindi kailangan ng tao ng regalo, no? Yung cellphone maganda, kaya lang huwag natin silang punuin ng mga bagay na kagaya nito. Ibig sabihin, huwag punuin, ibigyan natin kung kailangan nila. Pero huwag naman na yun na lang lagi binibigyan natin mga bagay. Ang mas gusto ng mga kapamilya natin, kayo din, no? Kung iisipin, ay palagi ko mas gusto nyo ng karelasyon kaysa sa mga bagay. Di ba? Tama ba? Mas gusto nyo ba yun? O mas gusto nyo mga bagay kaysa sa karelasyon? Di ba? So, hindi kailangan ng tao ng regalo. Tayo ang kailangan nila. Tayo yung mas kailangan nila. Pag binibigay natin ang ating buhay sa kanila, binibigay din natin yung ating oras. Yan. Ngayon, ito yung laging sinasabi ni Kuya Jun sa atin, no, nakaraan, no, tungkol dito sa things versus time. Actually, tungkol dito sa mga maling pananaw na ito. Ano daw yung gagawin natin? Talikuran natin yung mga maling pananaw na to. Tapos haharapin natin yung mga tamang pananaw. Tungkol dito sa things versus time, sabi dito, palitan natin yung mga cellphone, yung mga regalo na yan, palitan natin ng ibang regalo ang ating buhay. No? Hindi masamang magregalo, pero
Huwag nating aalisin yung buhay natin sa kanila, yung ating oras. Ibigay natin yung oras natin sa kanila. Halimbawa, sa mga anak, no? Makipaglaro tayo sa kanila. Ibigay mo yung oras sa kanila kapag kakailangan nila. Samantalahin mo yung pagkakataon na pwede ka maka-impluwensya sa kanila. Diba? Ngayon yung pagkakataon na gustong-gusto kanilang makasama, ay di samantalahin mo. No? Mas maraming oras, tandaan natin, mas maraming oras na binibigay natin sa kanila, mas malaki ang impluwensya na may ibigay natin sa kanila. Kung gusto natin silang turuan ng mga prinsipyo tungkol sa Biblia, or yung gusto nating matutunan nila, halimbawa, gusto nating matuto sila na maging sport, eh di makipaglaro tayo sa kanila. Eh di matututunan din nila yon pagka dumating sa time na napipikon sila, eh di paliwanag natin, di ba? Hindi yan ang pagiging sport, mga ganyan, di ba? Eh kung hindi ka nakikipaglaro sa kanila, eh di hindi nila matututunan yon or hindi mo ma-i-influensyahan sila. Hindi mangyayari yon kung hindi tayo nagbibigay ng oras. Okay? So next po ay tomorrow time versus today time. Sabi sa Kawikaan 27:1, huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Ibig sabihin, hindi natin hawak yung araw ng bukas. Kaya sabi dito, sabi ng iba, ay bukas na lang, babawi ako sa iyo bukas, anak. Mag-overtime muna ako ngayon, ha. Babawi ako sa iyo bukas. Hindi daw gano'n. Hindi, sabi dito, huwag mong ipagyabang yung araw ng bukas, no? Itotodo ko muna yung word ko ngayon para mas marami tayong pera. Bukas na lang tayo maglaro, ha? Hindi gano'n eh. Ngayon kanya kailangan, edi ibigay mo sa kanya. Ano ba mas mahalaga sa'yo? Yung pera o yung anak mo? Yung pera o yung kapamilya mo? Kailangan ng kausap ng yung magulang o kaya kailangan ng kausap ng yung kapatid, no? Uunahin mo ba yung trabaho mo kaysa sa kapatid mo? 'Di ba? Kung ano ang kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Okay? Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Baka hindi na sila ready na makinig sa atin, no? Baka wala na rin silang oras sa atin pagdating ng bukas. Kasi ang oras nila, ginagamit na nila sa kanilang mga kaibigan. Ginagamit nila sa kanilang sariling pamilya. Okay? Kapatid, kaibigan, samantalahin mo ang oras ngayon habang may panahon pa. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mo mag-sorry? Di mag-sorry ka na ngayon. Sabihin mo sa kanya ngayon. Gusto mo magsabi ng mahal kita? Sabihin mo sa kanya ngayon. Pwede ba natin gawin yon? Baka meron kang gustong sabihan ngayon. Katabi mo ngayon. O kaya sa messenger. Sabihin mo na, bigyan kita ng 30 seconds. Timer starts now. Okay? Baka gusto mo mag-sorry, gusto mong sabihin na mahal mo siya, sabihin mo ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Okay? Sabihin mo na, princess. Sabihin mo na, Shan. Di ba? Mahal ko kayong lahat. Okay? Salamat po sa inyo, mga kapatid. Yan, di ba? Natutuwa ako at andyan kayo, KCBS family. 10, 9, 8, 7, 6. Opa na, opa. Opa. 4, 3, 2, 1. Di ba? Well, kung hindi mo nasabi ngayon, mamaya meron pang oras. Okay? Pang-apat na maling pananaw ay no time. Ano ibig sabihin ito? Sasabihin mo, halimbawa, merong manghihingi ng oras mo. Halimbawa ay, Kuya Aldrin, samahan mo naman ako mag-bike. Ay, sorry, wala akong oras ngayon eh. Ayan, mga ganun, di ba? O kaya ay, Jay, ikaw naman mag-speak bukas. O kaya sa next Sunday. Biro lang, malalim na yung halimbawa. At samahan mo naman ako. Magpapasama naman ako sa'yo, punta tayo sa ganitong lugar. Hindi ko kasi kabisado doon. Ay, sorry, wala akong oras eh. Busy ako. Sabi dito, kapag sinabi mong wala kang oras para sa isang bagay, sinasabi mong hindi ito importante para sa iyo. Pag sinabi ng anak mo, Tay, ano ba ibig sabihin nito? May tinatanong siya, di ba? Ay, teka lang, wala akong oras eh. Meron akong ginagawa ngayon. Para bang sinasabi mo sa kanya na, sorry Matt, hindi ka importante sa akin. Ito yung mas importante sa akin. Naisip nyo? Di ba? Pag sinasabi natin na wala kang oras para sa isang
bagay o para sa iyong kapamilya. Para bang sinasabi mo, hindi ka importante sa akin. Kasi kung binibigyan natin sila ng oras, buhay natin yung binibigyan natin sa kanila. Tandaan natin, no? Bawat segundo na nababawas sa ating oras, yun yung segundo or oras na nababawas sa ating buhay. Halimbawa, kung binigyan tayo ng Panginoon na 70 years lang mabubuhay, pag binibigyan natin yung oras sa iba, nababawasan yung oras natin, nababawasan yung buhay natin, na iibigay natin sa kanila. Diba? So kapag sinasabi natin wala tayong oras sa iba, sinasabi natin hindi ka importante, hindi ikaw priority ngayon. Pag sinasabi natin na, anak, mamaya na lang, wala pa ako oras, ang ibig sabihin nun ay, anak, hindi ka importante sa akin ngayon. Hindi ka priority ko ngayon. No? Hindi ka makapagbigay ng oras kay Lord tuwing umaga o sa oras ng devotion mo. Ibig sabihin, Lord, parang sinasabi mo, Panginoon, sorry hindi ka priority sa akin ngayon. O kaya, hindi ka importante sa akin ngayon. Pag-isipan mo, kapatid, pwede ka bang maglista ngayon ng mga 10 bagay o 10 tao na masasabi mong, ito, mahalaga sa akin to. Lista mo sa isip mo o kaya sa cellphone mo. Lista mo ngayon, 30 seconds ulit. No? Bibigyan ko yung 30 seconds ulit. Maglista tayo ngayon. Sino yung mga importante sa ating buhay? Okay, isipin natin, sino yung mga importante sa atin? O kaya ano? Kung hindi naman sino, ano yung mga importante sa ating buhay? Ano ba? Number 1, isama natin si Lord, no? Si Jesus. Ilagyan natin, importante sa akin si Jesus. Siyam na lang isipin nyo. Sino yung siyam na yan? Asawa, magulang, anak, kaibigan, kapatid. Ano pang iba? Ayan, habang iniisip nyo yan, no? Importante sa atin yung mga yan. Diba? Mga tao na yan o trabaho, importante rin, diba? Ano pa ba? Kung ano pa, naisip natin, no? So, meron tayong 24 hours sa isang araw, mamimili tayo saan natin ito gagamitin. Huwag sanang mawalan ng oras sa mga importante sa ating buhay. Yung mga iniisip nyo yan na 10, diba? Sana, nagagamit nga natin yung oras sa sinasabi nating importante. No? Kung sinabi natin, importante sa akin yung pamilya ko. Importante sa akin si Lord. Sana nga, ginagamit natin 24 hours a day, binibigyan tayo. Okay? Totoo ba na importante sila sa atin? Binibigyan ba natin sila ng oras? Ngayon, paano daw natin merong mga tips dito kung paano magamit yung oras. Kanina, yung nakita natin ay mga maling paniniwala. Ngayon, tignan naman natin ano yung pwede natin gawin. No? 4M naman, magic moment, memorable moment, maximizing moments, at saka mentoring moment. Isa-isa natin, mabilis lang. Pag sinabing magic moment daw, ibig sabihin ay kapag nag-o-open sila sa atin. Dumating na ba sa time na gano'n na may oras ka ba kapag ka nag-o-open sila sa ibig sabihin, may mga time na biglang iiyak yung anak mo o kaya yung asawa mo o kaya yung iyong magulang, no? Bigla silang malulungkot. Biglang hindi na sila nagsasalita. Mapapansin mo yun, no? Ando ka ba sa tabi nila? Ayan. Yun yung mga magic moments. Mag-o-open sila yan. Yan yung pagkakataon na magsasabi sila ng laman ng puso nila. No? Andiyan ka ba? Handa ka bang ready ba yung oras mo magbigay sa kanila, no? Ibig sabihin, seize it, ibig sabihin ay samantalahin natin yon. Ibig sabihin, alimbawa, minsan magtatanong sila, tatay, ano ba ibig sabihin ng gospel? Ayan na. Diba? Samantalahin mo yun. Na ipaliwanag sa kanila. Okay? Yan yung mga magic moments. No? Andun ka ba sa tabi? Ready ka ba na magbigay ng oras sa kanila? Sa magic moments na yan. Memorable moments. Ibig sabihin, ito intentional na gagawin mo. No? Alimbawa, kapag kadating mo sa bahay, pagkatapos mo magtrabaho, o kaya kapag natapos mo yung mga gawaing bahay, mag-spend ka ng time kasama nila, makikipaglaro. Ibig sabihin itong memorable moments ay maaalala nila. No? Mga bagay na ginagawa niyo ng magkasama. No? Na maaalala nila. Ito yung mga bagay na gustong-gusto nilang gawin. Nakiki-join ka ba sa kanila sa mga bagay na gusto nilang gawin? Mga halimbawa, mga sports, mga paborito nilang kainin, sinasamahan mo ba sila, no?
Ang mahalaga, kasama kanila habang ginagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi naman kailangan mahal. No, sa bahay lang, halimbawa, gusto nilang maglaro ng Lego. Ayan, di ba? Samahan mo sila. Maaalala nila yun. Memories yun. Masasayang memories yun para sa kanila. No? Kasi nga, sa mga bata, playtime is special time. Ayan, di ba? Maaalala nila yun. Yung kapag nagbibigay tayo ng oras sa kanila. Maximizing moment. Ibig sabihin, minsan, halimbawa ay sobrang busy ka, marami kang ginagawa, o edi habang ginagawa mo yung bagay na pinagkakabisihan mo, edi isama mo sila. Halimbawa, sa trabaho, nung naalala ko, kapag nung wala pang pandemic, edi may opportunity na isama ko sila sa office, sila Abby. Edi sinasama ko sila. Nakikipaglaro sa akin si Matt doon habang nagtatrabaho ako. Ngayon, salamat sa Panginoon, work from home. Di habang nagtatrabaho ako, nakikipaglaro rin ako sa kanila. Di ba? So yun, para bang na-maximize mo yung pagkakataon. Kahit busy ka, di andyan sila, anytime pwede magtanong sa'yo, ma-maximize natin. Halimbawa, naka-park si Jay sa isang, nag-aabang siya ng booking. Di ba? O pag tumawag sila sa Facebook, di pwede mo makausap sa Facebook. Di ba? So yun, ma-maximize mo. So kahit wala tayo sa bahay, pwede naman mangyari yun. No? Meron ng messenger, tawagan mo sila kapag bakante ka, na nasa labas ka, nag-aabang ka ng pasahero o nag-aabang ng booking, di samantalahin mo. Meron pa, nado-double mo yung, nata-times 2 mo yung oras na yun. Imbis na naghihintay ka lang, naghihintay ka at saka nakakausap mo yung pamilya mo. Okay? So, nado-double mo yung oras sa nagagamit mo na ma-maximize mo. Ngayon, ito naman, mentoring moments. Excuse me. Ito naman yung mag-i-invest ka na sa kanila, no? Minsan, pag sinabi kasing invest, meron yan return of investment, di ba? Na tinatawag sa business. Ngayon, pagka naglalaan ka ng oras sa kanila, tinuturuan mo sila, intentional ka na nagtuturo sa kanila, halimbawa, every day or once a week, naglalaan ka ng oras na, Bible study natin to, o kaya prayer time natin, magpapaliwanag ka muna ng mga prinsipyo mula sa salita ng Panginoon. Intentional to. So nag-i-invest ka, no? Yung oras mo ay talagang nilalaan mo para sa kanila sa mga sandaling ito. Kaya lang, wag mo isipin na bakit ganoon. Lagi ko silang tinuturuan, parang wala pa ring epekto. Wag kang maghihina, wag maghihina yung loob mo, no? Tuloy-tuloy mo lang kasi hindi yan kagaya ng ibang business na after 2 years meron ng return of investment. Hindi ganoon. Ang investment na ito ay panghabang buhay. Actually, pang walang hanggan, no? Kapag ikaw ang nag-invest ng oras mo sa pagtuturo, sa pagme-mentor sa iyong mga anak, ang epekto nito ay pang walang hanggan. Ayan. Hindi mo man makita ngayon, darating yung pagkakataon na tutubo yan sa kanilang puso, sa kanilang buhay, no? Kahit po sa ating mga kaibigan or mini-mentor ng mga dinidisciple, no? Huwag kayong maghina na magsawa na tuloy-tuloy lang, no? Dire-diretso lang natin pag-invest natin ng oras sa kanila, no? Okay, dito po ako magwawakas. Ang pinakamahalagang pag-invest natin ng ating oras sa ating mga anak ay ilapit natin sila kay Jesus. No? Walang ibang pinakamagandang pag-i-invest ng ating oras ay para sa ating mga anak kundi ang gawin na mas malapit sila sa Panginoon. No? Na-share mo na ba yung gospel sa kanila? No? Kahit basahin mo lang yung John 3:16, no? Alam mo ba, sinasabi ng John 3:16, ganyan, no? Mahal ka ng Panginoon, no? Ayaw niyang mapunta ka sa impyerno. Binigay niya si Jesus para sa iyo. Ang gusto ni Jesus, magtiwala ka sa Kanya. Yan. Nasabi mo na ba yun? Kwento mo sa Kanya. Okay? Kwento mo sa Kanya. Yan yung pinaka magandang investment na pwede natin ibigay sa Kanya. Tandaan po mga kapatid, hindi tayo perfecto. Pero meron tayong pagkakataon para lumago, no? Para mag-improve. Tandaan po natin, kung iniisip natin, baka iniisip natin, ay wala na akong pag-asa, matanda na ako, o malalaki na yung mga anak namin. Hindi, may pag-asa pa, no? Samantalahin po natin yung oras na meron tayo ngayon. No? Anong oras meron ka? Ibigay mo yan sa mga mahalaga sa iyong buhay. Basahin ko lang po ulit, Efeso 5:15-17. Kaya't mag-ingat kayo
kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng mga matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Ibig sabihin, yung bawat oras na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin daw natin sa mabuti. Ano yun? Mamuhay ng kagaya ng matalino. Gamitin ninyo sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawaan ninyo ang kalooban ng Panginoon. Okay? Unawain ang kalooban ng Panginoon. Kanina po, ay pinasulat ko kayo or pinag-isip ko kayo ng sino o ano yung mga bagay na importante sa iyo. Tignan natin yung listahan, balikan natin sa ating isip. Ano yung mga gusto mong sabihin sa kanila? Ayan. Sabihin natin sa kanila, mag-spend time tayo sa kanila. Okay? Ang gusto ng Panginoon ay gamitin daw natin. Hi Kuya Ferdy. Gamitin daw natin ng lubos, no? Itong ibinigay sa atin ng oras ng Panginoon. Tandaan po natin, ang buhay natin ay maigsi lang. Ang oras ay mabilis na lumilipas. Ang bukas hindi sa atin, huwag nating ipagyabang. Tayo ay nabubuhay sa kasalukuyan. Ano yung pwede natin gawin ngayon? No? Samantalahin po natin, bigyan natin ng oras ang mahalaga sa atin. Mahalaga ang Panginoon, bigyan natin ng oras. Mahalaga ang pamilya, bigyan natin ng oras. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Muli na-refresh kami ng mga prinsipyo mula sa inyong salita, sa Efeso, sa awit. Panginoon, salamat po na pinaalalahanan niyo kami na ang oras ay maiksi. At tulungan niyo po kami, magamit namin ito na makabuluhan. Maibigay namin ito sa mga importante sa amin. Baka ma-confuse kami, Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga pagkakataon na nalilito kami kung paano namin gagamitin ang oras. Pakigabayan niyo po kami, Panginoon, na maging matalino kami sa paggamit ng buhay na ito, sa paggamit ng aming mga oras na ipinagkatiwala niyo sa amin. Alam namin, Panginoon, ito ay katiwala niyo lang sa amin. Pinagkatiwala niyo lang. Tulungan niyo kami na maging mabuting katiwala mo sa oras na ibinibigay mo sa amin sa bawat araw, 24 hours a day. Pakipangunahan niyo po kami, banal na Espiritu, na magamit namin ito sa mga makabuluhang bagay. At magamit namin ito, kagaya ng focus namin sa usapan ngayon, ay para sa aming pamilya. Unang-una sa inyo, Panginoon, magamit namin ng oras. At siyempre sa aming mga pamilya, makapagbigay kami ng oras sa kanila dahil mahalaga sila sa amin. Panginoon, purihin ka po, patuloy ka pong dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen.